Hello, what's up mga ka-major? It's me, Char. Yan. So, for today's video po, ay tuturuan ko kayo to how to create a daily lesson plan or with the acronym DLP. So, ito pong DLP, ito po yung ginagamit sa mga public school po. Okay? Pero kung kayo ay mga nasa private school, meron syempre mga kanya-kanyang format. So, dito po sa tuturo ko sa inyong DLP, ang format po nito ay naka 7E. Okay? E as in elephant. Pero kung sa iba ay hindi po ganito yung format, pwede nyo naman po bawasan. Pero ito po kasi yung format sa amin. Ayan. So, without further ado, let's move on to the next slide. So, umpisahan na nga natin sa tinatawag nating headings, okay? So, ito yung pinaka-title ng inyong daily lesson plan, which is indicated itong mga nakalagay po dito. So, here, syempre, yung mga logo ng school nyo, logo ng DepEd, yan, nilalagay yan. Then, yung ating DLP or the daily lesson log. So, ito papakita ko sa inyo, hindi siya yung literal na log lang na meron tayong mga, nakita kasi ako nun, meron lang siyang mga specific activities each day. Pero ito po kasi yung papakita ko sa inyo is a plan. Okay, bakit mas prepared namin yung naka-plan? Kasi talagang well-guided kapag ganito yung gagamitin mo. No? Para siyang step by step na kung meron ka observation, talaga namang hindi ka maliligaw. Ayan. So, balik tayo sa headings. Makikita nyo dito, meron tayong grade level, kung anong tinuturuan mong level. Ako, ang tinuturuan ko ay junior high school. So, yan, nilalagay ko kung anong level sila. 7, 8, 9, 10 ba? Then, semester, meron lang tayong first semester or second semester, yung quarter 1 and 2, pasok yun sa first semester. Yung third and fourth, second semester na. So, yun, nilalagay lang dyan ng first, second, third, or fourth. Ng first or second semester. Then, sa learning area, syempre kung ano yung tinuturo mong subject. Prepared by, dito mo ilalagay yung pangalan mo. Quarter, syempre, yung mga quarter 1, 2, 3, or 4. Region, so, kung saan kang lugar. So, kami, nasa Metro Manila, so National Capital Region ang ilalagay namin dito, or NCR. Then, teaching day, kung kailan mo gagamitin itong daily lesson plan mo. Then, pangalan ng inyong department head. So, nakalagay dito is Science Department Head kasi nga, science yung subject ko. Okay? Next po natin. Okay, we have here the objectives. So, after ng heading, ito yung kasunod. So, later on, papakita ko naman sa inyo yung pinakabuong lesson plan, no? So, dito sa objectives, makikita nyo meron tayong content standards, performance standards, and learning competencies together with the LC code for each LC. So, ito po, don't worry, dahil ito pong mga nakikita nyo na ito, hindi po kayo yung pupuno niyan. Pupuno o yung mag-iisip pa, no? So, kukopyahin nyo lang po yan doon sa ating MELCs per subject. So, iba-iba po tayo ng tinuturong subject. Iba-iba rin po yung mga MELCs natin o yung mga most essential learning competencies po na ginagamit natin per subject. So, dahil ang pinapakita ko pong sample sa inyo ng DLP ay science, so ito po ay galing sa aming MELCs. Yung content standard niya, yung performance standard niya, yung LC niya o yung learning competencies, kinopya ko po yan together with the LC code doon sa MELCs. Okay po? Then, pagdating po natin dito sa specific objectives, lalawakan, i-jot down mo lang po yung mga learning objectives mo. Kung meron kayong provided na DBAW o yung definitive budget of work ninyo per subject, doon mas nakaspecify yung mga learning objectives na pwedeng gamitin. O kung ayaw mo naman nun, pwede naman ikaw mismo yung mag-isip ng learning objectives na
pwede mong gamitin based doon sa iyong LC. So, lagi kang magbe-base doon sa LC mo at doon sa content mo na hindi lalayo doon yung bibigay mong objectives. And syempre, dapat yung mga objectives ay merong psychomotor, may cognitive, may affective domain. Okay po? So, dapat yun yung ilalagay natin dyan. Okay? So, next po. Okay, next natin ay syempre yung ating content or yung topic. So, dito ang nilalagay ko lang dito sa content or topic, syempre yung title ng topic mo for that day. Okay? Or some of my colleagues po, nilalagay nila sa content lalo na kapag may mga details or meron tayong terminologies, nilalagay rin dyan. Okay, it's up to you na po. Pero ako nilalagay ko lang dyan is yung topic ko. Naka-slash naman eh. And then, nakalagay dun sa Roman numeral 3 yung mga learning resources na ginamit natin. So, ano yung mga references mo? So, sa akin dito, ang reference ko ay Science 9. So, kapag meron kang teacher's guide, anong page, lalagay mo lang dyan. Mga learner's material, ito po yung book ng bata. So, yung pangalan ng book at kung saan page nila makikita yung lesson. Yan. Textbook pages. Pwede rin pala. Ito pala nakahiwalay. Then, meron tayong mga additional materials from Learning Resources or LR portal. Meron po yan dyan sa DepEd. And other learning resources. Pwede po dito yung mga ginamit mong presentation, activity sheets. Pwede rin po dito ilagay yung mga link coming from YouTube or yung mga simulations ninyo, pwede nyo pong ilagay dyan. Okay? Next po natin. Yan. Sabi ko nga po, ang LP pong ipapakita ko sa inyo ay naka 7 E's. Okay? Isa-isahin po natin yung E's na yan. So, kung sa school nyo po gumagamit lang kayo ng 5 E's or 4 E's, it's up to you na po. So, pwede nyo nang skip yung part na yun. So, yung papakita ko sa inyo yung 7 E's. Ayan. Sa lesson plan po na ginagamit namin, meron po tayo yung Roman numeral 4, which is the procedures. Ito po yung unang E natin. Okay? E for illicit. So, dito po sa illicit part, so, nakalagay dyan, reviewing previous lesson or presenting the new lesson. Or, take note, pwede kang mag-recall ng previous lesson nyo or pwede mong i-present yung bagong lesson nyo. So, ano dyan, no? Pili ka lang ng isa. Huwag mo lang masyadong pagsabayan na nag-recall ka na tapos magpe-present ka ng panibagong lesson kasi medyo hahaba, lalo na kapag observation, masyado na siyang mahaba. So, pili ka lang dyan kung magpe-present ka or magre-review ka ng previous lesson. So, yan. Pwede in the forms of game. So, ang ginawa ko dito ay 4 picks, 1 word. Next natin ay engage. So, ito yung pangalawang E natin. So, dito po, nakalagay sa LPI, establishing a purpose of the lesson. So, kung dito sa engage, magbi-build ka na ng idea para doon sa bata. Para pagdating mo doon sa lesson proper, meron na siyang maibibigay sa iyo mga sagot, no? Their prior knowledge about the topic. So, yan. Meron tayong mga examples, no? Ng mga, dito sa akin ay mga samples ng mga larong pambata. Okay? So, it's something to do with the momentum kasi yung topic ko dyan. Okay? Then, continuation pa rin po ng ating engage part ay itong sumunod na part ng ating lesson plan. Ayan, so makikita nyo po dito nakalagay, presenting examples / instances of the new lesson. So, under engage pa rin po ito. So, dito naman po, pwede kayong magbigay dito ng mga situational scenario, katulad po na nakalagay dyan sa akin. At, syempre, kung may situational kayo dyan,
na nilagay na activity. So, make sure po na meron kaakibat na guide questions. Okay. So, yung guide questions na to, or the essential questions na ilalagay nyo dyan, ay make sure po na well indicated siya dyan. And also, what you call this, kung masasagot ng bata nung present mo, pwede na, okay lang yon, no? Pero kung hindi niya masagot, walang makasagot, pwede mo siyang balikan, no? Pwede mo siyang balikan after the discussion. Kasi meron na silang alam na-discuss mo na So, pwede mo nang balikan yan at doon nila maibibigay yung tamang sagot. Okay? So, additional po, dahil hindi ko na-include dito. So, dito po, syempre, maglalagay kayo ng mga activity name, yung mga time frame, okay? Makakatulong din po yan para makita nyo kung ilang oras ba o ilang minuto ba ang tatakbuhin per activity ng inyong lesson plan. Kasi mahalaga yung yung efficiency, yung kung swak ka ba doon sa ibibigay na oras. Kasi 'di ba usually sa amin kasi 50 minutes per subject. So kung lalagpas ka doon, syempre mababawasan ka sa efficiency kapag ikaw ay nasa classroom observation. So proceed po tayo. Dito po ang sunod natin ay yung explore. Okay, ito yung explore part. So, dalawa po ito. Meron tayo ditong discussing new concept and practicing new skills number 1 and number 2. Okay, so ipapakita ko po sa inyo ito munang number 1, explore. So, dito ako discuss sa bata. Halagay short discussion. So, present ko po sa kanila itong mga data na ito. At nagpa-solve po ako ng mabilisang solving lang po. Okay? So, after ko i-discuss kung ano itong mga to, ano yung mga gamit niyan, paano ginagamit, nagpa-sample po ako sa kanila. Yan. So, mabilisan. Literal na short discussion lang dito. And then, pagdating natin sa discussing new concept and practicing new skill number 2, explore pa rin po yung part yan. Nakikita nyo, hinati ko na po sila by group. Again, much better po. Dito kasi sample ko, hindi ko siya na-edit na. Maglagay po kayo ng time frame. Okay? Time duration, kung kailan, ilang minuto nila isosolve. O ilang minuto ka magpapa-groupings. Okay? So, kita nyo, hinati ko lang yung klase ko ng 3 grupo at meron lang silang tig-iisang tanong na isosolve nila. And then, proceed tayo sa sumunod na which is explain. So, this is developing mastery leads to formative assessment 3. So, dito po, syempre, meron tayo iba't ibang atake, no? Pero ako, ang ginawa ko dito sa explain part is the presentation of every group in solving word problem about the momentum. Okay? So, dito naman po, pwede rin naman, meron kayong ibang i-include dyan that can help develop the mastery of the lesson. Okay? It's up to you. So, not limited to this. Pero kung ginawa ko kasi, nag-solve naman na sila, alaman na nila kung ano yung momentum, no? Alam nila gamitin yung formula, and then, how to solve, no? Makikita mo yan dito sa presentation part of every group. Kung na-i-apply ba nila yung diniscuss mo. So, ganun ko siya ginawa. Next natin is sa elaborate part. So, yung elaborate natin, nahati rin yan sa dalawa. So, meron tayo ditong finding practical application of the concept and skills in daily living. So, under pa rin yan ng elaborate. So, nakalagay naman, no, practical application of the concept that you or skills you discuss po.
So, dito, syempre, more on guide question na mag-iisip ang bata. O nga, no, paano nga ba nangyayari yung momentum? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? Na merong relationship sa daily life nila. And then, syempre, making generalization and abstraction about the lesson, summary or sum up of the lesson. So, dito, nag-ano lang ako dito ng raising heart finger or tawag dito, wave goodbye if they don't understand or they agree or disagree with the given statement. Okay, ganun lang yung generalization. So, meron tayong iba't ibang uri ng generalization or pagsasum up na lesson. So, pwede nyo naman yung gawin. So, generic naman yan. No, alam na natin yan. Then, ang ating last na ay next natin is evaluate. Okay, dito po sa evaluate ay syempre may pasasagutan ka na naman. No? Titingnan mo, ititest mo pa rin kung each student ay naiintindihan, individual na po to, kung naiintindihan yung inyong lesson. Sa akin dito ay nagbigay ako ng mga word problem na isosolve din nila. Ang last E natin ay extend. From the word extend, no? Ito yung mga additional activities or for application or remediation. Take note, additional activities, assignment, or kung mababa sila doon sa nakuha nila, pwede kang mag-schedule ng remediation. Okay po? So, next po tayo. Kung meron po kayong ganitong part sa inyong lesson plan, meron tayong Roman numeral, edit na lang to, ng 6. This is the reflection. So, yung reflection part, dito po, pini-fill out po natin to. Okay, for example, number of learners who earn 80% in the evaluation part. Makikita mo kasi dito yung progress ng bata kapag nilalagay mo siya o pinupunan mo siya. So, number of learners who required additional activities for remediation. Did the remedial lesson work? Number of learners who have taught after the lesson and so forth. So, much better if you fill out this part para, tawag dito, nakikita mo kung ano yung dapat mo balikan. For example, nag-additional activities ka, naka-perfect ba sila lahat? Or nag-remediation ka, nakapasa na ba sila lahat? So, dito mo yun malalaman. Yan o, pati mga difficulties or innovation na pwede mong gawin, pwede mo siyang i-note dito. And for additional annotation, pwede mo ilagay din dyan kung ano yung mga napansin mong lapses doon sa iyong lesson. So, ito po yung kabuuan ng lesson plan na pinakita ko sa inyo part by part. So, nandito tayo sa elicit, engage, yan, engage, explore, explain, elaborate, and yung dulo ay yung extend part. Ayan siya. Ayan. No? So, yun po yung pinaka lesson plan natin or yung daily lesson plan or DLP. So, if you have any question, don't forget to comment. Okay? Pero kung nagustuhan nyo naman tong video natin or meron kayong mga gustong itanong, don't forget to leave a comment on the video. Ayan. So, ayan mga ka-major, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!